Magandang gabi po sa ating lahat. Sabi po sa mga awit, Kabanatang 66, talatang 17, hanggang sa mga sumusunod ay ganito po sinasabi, ako ay tumawag, sa Diyos ay magpuri, kanyang karangalan aking sinasabi. Kung sa kasalanan ako'y nagpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin. Ako ay sinagot. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Pagkat ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya sa akin walang katapusan. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuro sa iyo. Itinataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa gabi ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami muli sa gabing ito na sa pagkakataon na nagkasama-sama muli kami sa gawain ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo at sa paggabay sa araw-araw sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa mga biyaya at pagpapala mo sa kagalingan na patuloy mong binibigay sa amin. Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang bawat anak mo na may magiging bahagi sa gawain ito. Patnubayan po siya at puspusin ang inyong banal na Espiritu, Panginoon. Maging ang taong inyong gagamitin sa gabing ito upang magpahayag ng inyong banal na salita. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kaayusan na aming pananambahan. Maraming salamat po, Panginoon. At ang lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Lovely, ang na-assign para magbigay ng patotoo sa kabutihan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos at sa paggalaw niya sa aking buhay, hindi lamang sa aking sarili, maging sa aking mga anak at sa aking asawa. Napakarami pong pagsubok na ibinigay ng Diyos sa aking buhay simula pa lang po ng bata po ako. Pero alam ko po na may Diyos na gagabay sa akin, natutulong sa akin para malagpasan po ang mga pagsubok na yon. Dumating din po yung point na ayoko nang tumawag sa Kanya dahil ramdam ko na hindi ako karapat-dapat sa mga ginawa kong pagkakasala. Pero isang araw, naramdaman ko ang Kanyang presensya na siya'y nariyan sa aking tabi at nag-iintay siya na tawagin ko. Yung mga pagsubok na yun na hindi ko naman itinanong sa Kanya na bakit niya yun sa akin ginagawa. Pero ang tanong ko sa Kanya, kailan to matatapos? Kailan mo tatapusin ang pagbibigay ng pagsubok na to sa akin? Pero yung sagot niya ay ang pananampalataya ko sa Kanya na dapat hindi magtapos at ay magpatuloy na may kasamang papuri at pasasalamat sa Kanya. Sa panahong to, ngayon nalalaman ko na yung ganap ko sa ibang tao na hindi lamang na kailangan na ako ay magturo sa kanila ng bagay na merong sa lesson, na magturo sa kanila academically, na ako ay may ganap sa mga taong aking makikilala at ibahagi ang istorya na meron ako, na kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay ko simula bata pa lang ako hanggang sa aking paglaki. So, sa puntong yon, hindi lamang tungkol sa pag-aaral ang naibabahagi ko, kundi
makilala ng mga batang mahahawakan ko sa klase na merong Diyos sa buhay nating lahat, na merong Diyos na nagmamahal sa ating lahat. At yon ay aking ibinibigay sa kanila bago magtapos ang klase. Ganun din po sa aking mga anak. At ako rin po ay lubos na nagpapasalamat dahil lang matagal ko nang pinagdasal na pagbabalik at pagdarasal na magpuri muli ang aking Panginoon sa Diyos ay nangyayari na po. So sa bahagi pong yun na matagal ko na po inarasal sa Kanya, simula po siya ng aking napangasawa na magpatuloy sa Kanyang simulan at ngayon po ay muli nagbabalik at nangyayari na po. Hindi ko na po maiisa-isa ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay, pero napakabuti niya kung gaano kadaming pagsubok ang binigay sa akin. Mas puspos at mas marami ang kanyang ibinigay na biyaya, di lamang sa akin at sa buo kong pamilya. Napakabuti ng Diyos at ang pag-ibig niya sa aming lahat. Maraming salamat po. O bukal ng pagpapala, awit ko ay itugma, daloy ng maraming awa, awit kang masagana. Turuan kong umawit ng awit yan sa langit. Sa bundok ako'y itindig, bundok ng iyong pag-ibig. Tulong mo'y dito nakamtan, pala mo'y ibigay. Ikaw ay aking aasahan hanggang kabilang buhay. Si Jesus ako'y hinanap nang ako'y maglagalang upang
nagpapasalamat muli. Ako po ay makapagbahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoon sa araw na to. Una po sa lahat, tayo po ay muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa araw na to na ibinigay niyo po sa amin, Lord. Salamat dahil patuloy niyo po kami pinapatnubayan, iniingatan at ginagabayan, Panginoon, sa araw-araw na aming gagawin. Lord, we pray na ikaw yung patuloy na manguna, ikaw yung patuloy na kumilos, Panginoon, sa aming mga puso sa oras na to. We pray na lahat ng aming mapag-aaralan ay tumimo ito sa aming mga puso at isip, Panginoon. Alam namin na lahat ng ito ay makakapagbigay ng papuri, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon, at ang lahat na ito ay aming dinadalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, ayun po. Ang aking pong magiging mensahe sa araw na to ay in connection lang po doon sa ating naging topic last Sunday na God is faithful. Pero, samahan niyo po ako na aralin itong 5 ways God is faithful when life doesn't feel fair. We are called to walk by faith and not by sight. Yun po yung makikita natin sa 2 Corinthians 5:7. Kabisado na natin po ito. Ano po? So, despite doon sa mga unstable season ng buhay natin, yung mga nangyayari sa buhay natin na hindi magaganda or anuman, tinawag tayo ng Panginoon para magtiwala sa Kanya. Through times of joy and tribulation, kahit na sa ang aspeto ng buhay natin, tinawag niya tayo para magtiwala sa Kanya at tatandaan natin na God faithfulness remains consistent and steadfast. So kahit kailan hindi nagmamaliw ang pagiging tapat ng ating Panginoon. So life can be hard, challenging, and seem unfair. When things do not go according to our plans, we became frantic, but God remains faithful. So minsan nafe-feel natin na nakakagalit yung buhay na nararanasan natin kasi bakit parang ang unfair, bakit yung buhay ng iba hindi naman ganito, bakit yung nararanasan ko hindi naman katulad din sa nararanasan ng iba. Pero tandaan natin na kahit hindi naaangkop yung mga plano natin sa buhay, sa plano ng Panginoon sa atin, tandaan natin na ang Panginoon ay patuloy na nagiging tapat sa atin. Kahit na ano yung mga bigat na nararanasan natin sa buhay, kahit feeling natin ay hindi na siya okay, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kasi meron tayong dapat tandaan na ang pagiging faithful ng Lord sa ating buhay is yun yung gagamitin natin para maging strength natin yun. Meron kasing specific na attributes ang Panginoon na nagpapakita ng pagpatuloy na siya ay tapat sa ating buhay, na hindi nagmamaliw yung kanyang pag-ibig sa atin. Ayun. So, God is consistent. Ang Panginoon na hindi nagbabago sa pagiging provider, pagiging encourager, comforter, source of strength, and supporter. So, gamitin natin yung 5 na yun. Tingnan natin yung 5 points na yun kung bakit na nagre-remain ang pagiging faithful ng Lord sa ating buhay kahit nasa downtime tayo ng ating buhay. You may going through a season of rejection, loss, grief, or uncertainty. Do not be discouraged. There is good news for you. God's faithfulness will never waver. So kahit na ano man yung nararamdaman natin na rejection ng ibang tao sa atin or pagkawala ng taong mahal natin sa buhay, pagmumorn, pagluluksa, or anumang mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating mga nararanasan ang Panginoon ay patuloy na nandyan para sa atin. Ang katapatan ng Panginoon na hindi nagbabago. We see God's faithfulness evident in the scriptures, in the lives of many men and women throughout personal difficulties. So, kahit na ano man yung mga nararanasan natin na difficulty sa buhay natin, patuloy na nagpo-provide ang Lord, patuloy na nagpapalakas ang Lord, patuloy na nagko-comfort ang Lord, at sinusuportahan niya yung mga anak niya. Tulad ni Hannah. Si Hannah ay childless. Biruin mo, wala kang anak, nahihirapan ka mag-anak, pero tingnan mo yung nangyari kay Hannah. Patuloy lang siya na naniniwala at
umaasa sa Panginoon na bibigay sa kanya ni Lord kung ano yung mga hinihiling niya. Katulad niya, binigyan siya, pinagpala siya, pinagkalooban siya ng anak. 'Di ba? Kahit na sa panahon na akala mo is walang-wala na, andyan pa rin ang Panginoon, isusurprise ka na meron na palang ibibigay para sa iyo sa tamang panahon na pagkakaloob niya ito. Things will happen that are out of control, but we must continue to give thanks for God's faithfulness in our lives. So despite na nararamdaman natin yung mga circumstances sa buhay natin, mag-reflect tayo on God has been faithful to you. So tingnan natin yung unang point. Yung unang way is God is faithful in providing for you. So sabi sa Pilipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. When you may feel that life is unfair, but reminded that God is a provider. So lagi natin tatandaan yan na si Lord, hindi mo pa hinihingi, alam na niya kung ano yung pangangailangan mo. Kahit na minsan hindi mo alam kung ano yung mangyayari, si Lord yung patuloy na magpo-provide kung ano yung magiging pangailangan mo. Ang kailangan mo lang is hingin sa Kanya, ipag-pray ito. And sabi nga, minsan nagiging anxious tayo sa mga mangyayari sa buhay natin, or paano ba yung gagawin natin. Minsan nagkakaroon tayo ng anxiety, nagiging anxious tayo sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari, or paano ba, kunyari, ano ba yung, paano ko ba matutustusan tong pang-araw-araw naming pangailangan, lalo na sa mga magulang. Nahirapan sila na paano ba nila masusustain yung needs ng mga anak nila, or yung mga breadwinner, especially sa mga breadwinner is mahirap siya kasi hindi mo alam kung paano mo siya gagawin, hindi mo alam kung mapagkakasya mo ba lahat. So sobrang hirap na pati mental, emotional, naapektuhan na kasi hindi mo alam kung paano mo siya may susupport. Pero since meron tayong Panginoon sa puso natin, hindi niya tayo pababayaan, ibibigay niya kung ano yung pangailangan natin. Hindi, syempre bilang mga anak niya, patuloy na siya yung nagbibigay ng care sa atin. Di ba yung mga magulang natin is nag-care din sa atin. So ganun din yung Panginoon, bilang kanyang mga anak, siya ay nandyan para sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. God's provisions are not limited to material. Hindi lang siya doon babase. Kumbaga, kahit na may mga ganun tayong worry sa buhay natin, sa araw-araw nating pamumuhay, binibigyan tayo ni Lord, nagpo-provide siya ng peace of mind, ng courage, ng rest and hope. So hindi niya ipaparamdam sa atin na magkukulang tayo, magugulat ka na lang isang araw, meron na nandyan, gumagawa si Lord ng resources para ma-provide yung mga pangangailangan mo, yung mga needs ng family mo, or kahit anong hindi man material na bagay, bibigyan ka ni Lord ng anumang pangangailangan mo through praying for that. Ayun, and then kapag kasi binibigay natin sa Panginoon lahat, sinusurrender natin sa Panginoon lahat ng anuman yung hinihiling natin at nagtitiwala tayo na ibibigay sa atin ng Lord yun. Ibibigay at ibibigay niya yun basta alam niya na nananalig tayo sa Kanya. But syempre, hindi tayo dapat maging self-dependent. Aminin natin sa sarili natin na hindi natin kaya to, kundi maging dependent tayo sa Panginoon. Ayun. So, yun po yung number 1 is God is faithful in providing of you. So, ayun yung unang way para malaman natin na God remain faithful. And then, yung number 2 is God is faithful to uplift and encourage you. Sabi po sa Pilipos 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesus Kristo. So kapag feeling natin is nabibigatan na tayo sa buhay, parang feeling natin pasan-pasan na natin yung mundo, ika nga nila. So feeling natin kapag masyado na tayong burdened dun sa mga nangyayari sa buhay natin,
Tandaan natin na tinataas tayo ng Panginoon, ini-encourage tayo ng Panginoon. Kapag feeling natin is gusto ko nang mag-give up, binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas. Binibigyan niya tayo ng ano man yung mga bagay na hindi natin kaya, is mas malalo niya pa tayong pinalalakas. When you feel like giving up or need an extra boost, seek God's word for restoration. Totoo naman po yun, no? Kapag feeling natin is down na down tayo, pag nag-devotion tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, dun nabuboost yung dun nabuboost yung ating lakas, and dun din tayo nagkakaroon ng restoration na wag tayong susuko sa ano man yung mga nangyayari. Wag natin din kalilimutan ang sinasabi sa Philippians 4:13. Ito ay nagre-remind sa atin na we can do all things through Christ who strengthens you. So, doon pa lang is mafe-feel na natin na ine-encourage tayo ng Panginoon at ina-uplift niya tayo sa mga panahon na nahihirapan tayo. Through that, napapalakas niya tayo. And if you feel rejected or abandoned, God's word says, I will never leave you or forsake you. Yun po ay yung sa Deuteronomy 31:6. So, yun yung mga bagay na makapagpa-encourage sa atin. And when you feel you are searching for purpose, naala natin Jeremiah 29:11, ito ay sabi, God's plan for you are to prosper you and not to harm you. All the scriptures related that God cares deeply for you. So, yun yung mga scripture na nakakatulong sa atin para i-encourage tayo through that. And then, yun yung mga nagiging source ng ating lakas. So, mahalaga na binabasa natin yung mga salita ng ating Panginoon. God is faithful to uplift and encourage you. So, wag natin kakalimutan na kahit anong pangyayari sa buhay natin na naandyan ng Panginoon, hindi niya tayo pinababayaan na maging down lang, kundi mas ine-encourage niya tayo, mas pinapataas niya yung mas hinahayaan niya na magtiwala tayo sa Kanya. So, tatandaan lang natin na andyan ang Panginoon para mag-encourage sa atin. Through that, through His Word. Kaya importante na ating binabasa yung Kanyang mga salita. And pangatlo po is, God is faithful in comforting you. So, si Lord, siya ay nandyan para i-comfort ka. Sabi sa Mateo 5:4, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. So, minsan, nagdadalamhati tayo or nalulungkot tayo kapag may nawala sa atin, may tao tayong mahal sa buhay na nawala, and meron tayong mga kaibigan na nawala, or relationship na nawala, na nasira, or meron tayong mga nawalang trabaho na pinagkakaingat-ingatan natin, or yung pangarap natin. Pero, hindi dyan nagtatapos. Through that, kapag may mga ganun tayong nararanasan na feeling natin is hindi mo ginusto na mawala sa'yo, andyan ang Panginoon para i-comfort ka. Hindi siya dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. At alam natin na ang Panginoon is nandyan lang para i-comfort tayo. God's faithfulness will carry you through. God will comfort your spirit, and you can overcome with Christ as your focus. God's comfort can restore and revive your broken spirit. So, ayan. So, tatandaan natin na kahit na anong mangyari, kahit na feeling natin is yung buhay natin is unfair, huwag natin kakalimutan na si Lord is nandyan para i-comfort tayo, para ma-revive yung ating spirit, para ma-restore lahat ng mga bagay na feeling natin is nawala sa atin. Number 4, God is faithful in strengthening you. So, si Lord tapat kasi siya ay nagpapalakas sa atin. Sabi sa 2 Corinthians 12:2,
Ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Kapag sa mga panahon na feeling natin sobrang down na tayo at hindi na natin kinakaya yung mga nangyayari sa buhay natin, na feel natin na sobrang hina natin and parang feeling natin is wala na tayong nararamdaman na lakas. Kaya tandaan natin na kahit na ganun yung nangyayari sa atin, if you feel weak, God's power is made strong in your weakness. So si Lord, binibigyan niya tayo ng strength para makayanan lahat nung mga nararanasan natin na hindi magaganda. Si Lord ay nandyan lang para palakasin tayo. So si Paul nun sa taga-Korinto, sinabihan niya na ang sa biyaya ng Panginoon, palalakasin sila ng Panginoon. Sa mga panahon na sila ay nanghihina, si Lord ay nandyan para sa kanila. So ganun din sa atin. This verse, itong verse na to as nagre-remind sa atin na kahit na anong mangyari, huwag tayong mahihiya kung tayo ay mahina. Kasi ang biyaya ng Panginoon is yun yung magbibigay sa atin ng lakas sa araw-araw. Kaya huwag tayong mahihiya kung feeling natin is mahina tayo. Sabi po is, being vulnerable is contrary to society that teaches that you always have to be strong. Ganun yung sinasabi ng society sa atin minsan, ng realidad na kailangan mong maging malakas, pero isipin natin na minsan kailangan din nating maging mahina para doon natin mas maranasan yung pagiging faithful ng Panginoon sa atin. It's it's a good opportunity nung pagiging mahina mo, doon mo mararanasan kasi na mas lalo kang pinapalakas ng Panginoon kapag sa panahon na inaamin mo na vulnerable ka, na feeling mo mahina ka. So hindi masama na maging mahina kasi doon ka mas pinapalakas ng ating Panginoon. And number 5, God is faithful in sending community of support. So si Lord, nagpapadala siya ng mga tao para maging support mo. Sabi po sa Hebrews 10:25, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Ayun, so halip palakasin natin yung loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Kapag feeling natin is walang nakakaintindi sa atin, pag feeling natin is nag-iisa tayo, nagpo-provide ang Panginoon ng mga tao na magsusupport doon sa atin. Her community may be friends, or mga leader sa church, or a family member. Ginagamit yun ng Panginoon, nangungusap ang Panginoon doon sa mga tao na yun para tulungan kung ano man yung mga nararanasan mo sa araw-araw, or kung ano man yung bigat na nararamdaman mo. Ginagamit ng Panginoon yung mga tao na yun para tulungan ka na makatayo, na mapalakas. Gumagamit ng Panginoon ng mga tao para i-encourage ka, para itaas ka, para hindi ka panghinaan at lalo na hindi mo maramdaman na nag-iisa ka. Ginagamit ng Panginoon yung mga tao na yon. Personally, ako nagpapasalamat ako na may mga tao sa paligid ko na andyan para sumuporta. Alam mo na ginagamit sila ng Panginoon para hindi mo ma-feel na nag-iisa ka. And thankful din ako na meron akong mga naging ate at kuya sa church na alam ko na natutulungan ako in terms of spiritually, and hindi lang sa spiritually, emotionally, mentally, na hindi nila ako nakakalimutan, hindi ko rin sila nakakalimutan na sila yung naging support system ko during my weakness ng pagiging isang Kristiyano. Kasi bilang isang Kristiyano, totoo na dumadaan tayo sa maraming pagsubok. Meron tayong mga hadlang sa paglilingkod, pero alam ko na hindi yun yung magiging hindrance para magpatuloy sa Panginoon. Kaya may mga tao na nandyan para sa'yo na handang sumuporta, handang makinig sa'yo kapag feeling mo is nag-iisa ka.
Kaya marami tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat sa mga tao na nasa paligid natin na hindi pinaramdam na tayo ay nag-iisa. Kasi sila yung ginagamit ng Panginoon para tayo ay magpatuloy, na para sila yung tumulong sa atin. Yung mga taong yan ay yun yung sinesend ng Panginoon sa'yo para suportahan ka sa lahat ng bagay. Especially kapag feeling mo is down ka. Ayun. And then, basta tatandaan lang natin na God is our ultimate source of support and wisdom. We should seek God's word daily for wisdom and direction when we feel lost, confused, or isolated. Support from people shouldn't replace the ultimate support from God. Yun yung importante, na tatandaan natin na kahit anumang suporta ng mga tao sa paligid natin na ginagamit ng Panginoon is mas alam natin na mas importante yung binibigay na support ng Panginoon sa atin. God is faithful when we are not, and when life is not fair. Be assured that God will provide, uplift, comfort, strengthen, and support you. Your immediate circumstances may not change, but be confident that God will provide you with all that you need to persevere. So be grateful that God is faithful in our lives. So yun lang po, no, tandaan lang natin na ano man yung nararanasan natin na pagsubok sa ating buhay bilang mga Kristiyano, hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos. Kahit minsan tayo ay nagkakamali, kahit minsan ay tayo ay imperfect, well, imperfect naman talaga tayo, pero ang pagiging tapat ng Panginoon sa ating buhay ay never na nagbago, never na nag-fade, never na nawala. Ang pagiging tapat ng Panginoon ay palaging nandyan. Hindi nagmamaliw, dakila ang kanyang katapatan. So ayun lamang po, at maraming salamat po. Nawa ay marami po tayong na-realize at natutunan sa gabi nito. Maraming salamat po. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-inabatin mo, ikaw ay mamasdan, makanihikaan, sa'yo ay puwisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-inabatin mo, ikaw ay mamasdan, makanihikaan, sa'yo ay puwisan. Loobin mong buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pasinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, tanging sa'yo
banal mong tahanan. Hallelujah, Lord, ng iyong wagas na pagsinta. Purihin ka, Panginoon, daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Muli po nating awitin. Loobin mo buhay ko'y banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pasinta. Taas natin ang ating kamay. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Hallelujah. Hallelujah, purihin ka. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isang anak mo. Ating pong basahin mula sa mga awit 86, 1-2. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala ng tumingin. Pagkat tapat sa iyo, buhay ko'y ingatan. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan. Pagkat may tiwala sa iyo kailanman.
po ay manalangin. Aming Diyos, Ama, maraming salamat sa gabing ito. Kami ay nakasamba po sa iyo at nakarinig ng iyong mensahe, Panginoon, na ibinigay ng iyong anak. Dalangin namin sa iyo na patuloy mong pagpalain ang anak mong ito, gabayan, samahan, sa lahat na kanyang naisin, ang iyong biyaya at pagpapala ang sumakanya. Sa pagkakataong ito, Ama, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.